Ang bulwagan ay malinis na malinis, pinalamutian ng pinaghalong gilas at pananabik sa nakaraan. Sa bawat sulok, naroon ang mga litrato ni na Karen at James. Mula sa kanilang kabataan hanggang sa mga pinakabagong larawan na nagpapakita sa mag-asawa sa kanilang mga paglalakbay, sa mga pagtitipon ng pamilya at sa mga kaganapan sa komunidad. Ang mga mesa ay may mga mamahaling kubyertos at kristal na baso na sumasalamin sa malambot na liwanag ng mga nakasabit na ilaw. Sa gitna, isang malaking cake na pinalamutian ng mga puting bulaklak ang sumisimbolo sa 30 taon ng pagsasama na ipinagdiriwang ng lahat. Ang mga bisita ay masayang nag-uusap, nagtataas ng kanilang mga baso at ipinapahayag ang kanilang paghanga sa mag-asawa. Sila ang buhay na patunay na may tunay na pag-ibig, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Karen sa isang grupo na time team na nakikinig. Si James, na may magiliw na ngiti ay bumabati sa lahat, habang si Karen na laging elegante ay natural na gumagalaw sa pagitan ng mga mesa, tinitiyak na komportable ang bawat isa. Sa mata ng lahat, sila ang perpektong halimbawa ng isang matatag at masayang pagsasama. Nang tumunog ang orasan ng 8:00, isang bulungan ang kumalat sa bulwagan. Tumayo si James, inaayos ang mikropono sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga baso ay humingi ng katahimikan at lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Ang kanyang bahagyang ngiti ay tila nagtatago ng isang damdamin na siya lang ang nakakaunawa sa sandaling iyon. Isang espesyal na gabi ito. Simula niya, ang kanyang boses ay matatag ngunit may bahagyang panginginig. Tumingin siya kay Karen na nakaupo sa pangunahing mesa at nagpatuloy. 30 taon na ang nakalilipas. Ipinangako nating haharapin ang lahat ng ibabato sa atin ng buhay ng magkasama. At narito tayo, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, ipinagdiriwang hindi lamang ang ating pag-ibig, kundi pati na rin ang lakas na nagpanatili sa ating pagsasama. Pumalakpak ang mga bisita at ngumiti si Karen, bagamat may kung anong kaba ang idinulot sa kanya ng tingin ni James. Nagpatuloy siya sa pagbabahagi ng mga nakakatawa at matatamis na sandali mula sa kanilang kwento na nagdulot ng tawanan at buntong hininga mula sa mga tao. Bawat salita ay tila maingat na pinili, ngunit ramdam ni Karen na may iba pa. Isang banayad na anino na nakatago sa pagitan ng mga linya ng kanyang talumpati. Sa kabila ng init sa kanyang mga salita, ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanya, na tila sinusukat ang bawat galaw niya, ay nagparamdam sa kanya na may mali. Nang matapos si James, umalingaw-ngaw ang palakpakan sa bulwagan. Nagpasalamat siya sa lahat at lumapit kay Karen. Inaalok ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Ngayon, sumayaw tayo, sabi niya sa malumanay na tono, ngunit may tindi na siya lamang ang nakapansin. Pumayag si Karen, hinayaan siyang gabayan siya sa gitna ng bulwagan, habang nagsimulang tumugtog ang banda ng isang malambing na himig. Maganda ang kanilang pagsasayaw na parabang pinag-ensayuhan nila ang sandaling iyon. Mahigpit ang hawak ni James kay Karen, ang kanilang mga hakbang ay perpektong magkasabay. Tila dinala ng musika ang mga bisita pabalik sa isang panahon kung saan ang pag-ibig ay simple at walang hanggan. Sumayaw sila sa ilalim ng mapanuring tingin ng lahat, tulad ng isang mag-asawang nakayanan ang paglipas ng panahon at mga pagsubok. Ngunit habang gumagalaw ang kanilang mga paa, ibang kwento ang isinasalaysay ng mga mata ni James. Nakatitig siya kay Karen at kahit na patuloy siyang nakangiti, mayroong tila tumatagos sa kanyang tingin na parabang gusto niyang lampasan ang panlabas na anyo at makita ang isang nakatagong katotohanan. Naramdaman ni Karen ang bigat ng sandaling iyon. Ang mga palakpakan at bulungan sa paligid ay nabalot ng isang tensyonadong katahimikan na tila siya lamang ang nakakaramdam. Nagtapos ang sayaw sa isang eleganteng pag-ikot at muling hinila siya ni James palapit.
Lumapit siya ng sapat para marinig lamang niya ang kanyang boses. Sana'y nag-e-enjoy ka sa party, mahinang sabi niya. Ngunit ang mga salitang iyon na tila walang mali siya ay parang isang bugtong na puno ng tensyon na nagpabalisa sa kanya. Nang maghiwalay sila, napansin ni Karen ang kakaibang kislap sa mga mata ni James. Hindi ito ang kislap ng pag-ibig at pagdiriwang na sanay na siya. Ito ay isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Pinilit niyang ngumiti, ngunit ang pakiramdam na mayroong mangyayari ay sumunod sa kanya na parang isang anino. Ang musika ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa bulwagan, ngunit para kay Karen, ito'y tila malayo, na parabang ang tunog ay nababalot ng isang hindi nakikitang tensyon na siya lamang ang nakakaramdam. Habang pabalik sila sa pangunahing mesa, patuloy nang ngumingiti si James at kumakaway sa mga bisita, ngunit ang kanyang kamay sa kanya ay bahagyang mas mahigpit kaysa karaniwan, halos matigas. Nang maupo sila, nakita ni Karen na napalitan na ng isang malamig at matatag na tingin ang init mula kanina, na parabang naghihintay siya ng tamang sandali para gawin ang isang bagay na hindi niya mahulaan. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Sabi niya sa isang mababa at kontroladong boses, sapat na mabigat para mag-atubili si Karen bago sumagot. Bahagya siyang tumango, sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Lumapit si James upang walang makarinig sa kanila. Gaano katagal mo inakalang maitatago mo ito sa akin, Karen? Ang bigat ng mga salitang iyon ay tumama kay Karen na parang isang malamig na alon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ang pagkahilo na naramdaman niya noong sumasayaw sila ay bumalik ng buong lakas. Mabilis siyang kumurap, sinusubukang manatiling kalmado habang pilit na inaalam ng kanyang isipan kung ano talaga ang alam niya. Ano ang sinasabi mo, James? Tanong niya. Umaasang mukha siyang kampante, ngunit nanginginig ang kanyang boses na nagbunyag sa kanya. Lalo pang lumapit si James, inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Mukha siyang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pigil na galit. Si David, sabi niya, binibigkas ang pangalan ng dahan-dahan at halos may kamandag. Gaano na ito katagal? Natigilan si Karen. Humalingaw-ngaw ang pangalan ni David sa kanyang isipan, humahalo sa musika at bulungan sa paligid nila. Alam niyang hindi kailanman kumokompronta si James ng walang patunay. Siya ay masusi, maingat, at kung nagsasalita siya ngayon, ito ay dahil mayroon siyang matibay na hawak. Hindi iyan ang iniisip mo. Sinubukan niyang sabihin, ngunit pinutol siya ni James ng isang mapait na ngiti. Isang malupit na kaibahan sa kung paano siya nakikita ng mga bisita ngayong gabi. Hindi ang iniisip ko? Sumandal siya sa kanyang upuan, itinoon ang kanyang mga braso ngunit pinanatiling mahina ang kanyang boses. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit ko nakita ang mga mensahe sa iyong telepono. Kung bakit kailangan mo siyang makita ng maraming beses, Karen. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Na pagkatapos ng 30 taon, hindi ko malalaman kung may mali. Naramdaman ni Karen na nag-init ang kanyang mukha, hindi lamang dahil sa akusasyon, kundi dahil minaliit niya talaga si James. Naghanap siya ng tamang mga salita, isang bagay na makakabawas sa pinsala, ngunit alam niyang anumang sabihin niya ngayon ay magmumukhang isang dahilan. James, hindi ko kailanman nais na magtago ng anuman sa iyo. Si David, kamakailan lang siyang nawalan ng asawa at sinusubukan ko lang siyang tulungan. Yun lang, sumpa man. Dahan-dahan siyang umiling na parabang sinusubukang iproseso ang kanyang mga salita. Tulungan siya? Iyan ba ang tawag mo dyan, Karen? Dahil sa akin? Mukhang iba. Mukhang pagtataksil. Ang salitang iyon ay tumama na parang isang huling suntok, mabigat at puno ng sakit. Naramdaman ni Karen na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang hayaan itong tumulo dito sa harap ng lahat. Hinawakan niya ang kanyang braso, sinusubukang ibalik ang kaunting pagkatao sa sandaling iyon. James, pakiusap, huwag dito.
Huwag sa ganitong paraan. Ngunit dahan-dahan siyang umiwas, lalong tumigas ang kanyang ekspresyon. Gusto mong manahimik ako? Tanong niya. Pagkatapos ng lahat ng ito? Siguro iyon ang gusto mo palagi, hindi ba? Na manatili akong bulag, tahimik, habang ginagawa mo ang anumang gusto mo. Tumingin si Karen sa paligid. Kahit na mahina silang nagsasalita, ilang tao na ang nagsisimulang makapansin na may mali. Ang pilit ng ngiti na suot niya ay nagsimulang gumuho. Hindi ganoon, James. Hindi kailanman. Ang kanyang boses ay halo ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Tinitigan siya nito ng ilang mahabang segundo, pagkatapos ay biglang tumayo. Hindi pa ito tapos, Karen, sabi niya bago umalis sa mesa at nawala sa gitna ng mga tao. Naiwan siya doon, nakaupo, nanginginig ang mga kamay, nararamdaman ang mga mausisang tingin na nakatuon sa kanya habang sinusubukan niyang unawain kung paano ang gabing dapat sanang magdiwang ng 30 taon ng pagsasama ay naging isang tahimik na bangungot. Nanatiling nakaupo si Karen, paralisado, habang lumalakas ang usapan sa bulwagan sa paligid niya. Ang ilan ay nagbubulungan, nagbibigay ng pailalim na sulyap, ngunit pakiramdam niya ay lahat ay nakatuon sa kanya. Naghihintay ng kumpirmasyon sa mga hinala na nabubuo sa kanilang isipan. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng serbilyeta sa kanyang kandungan, at ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na natatakot siyang marinig ito ng sinuman. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang tumayo, at pinilit ang isang ngiti habang naglalakad sa bulwagan. Sumasagot sa mga bati ng mga kakilala na parang walang nangyari. Bawat hakbang ay sinusukat, bawat salita ay sinasadya. Sa loob-loob niya, nagkakagulo ang kanyang damdamin. Nasaan si James? Ano ang plano niyang gawin? At higit sa lahat, paano niya mapipigilan ang tila isang bombang malapit ng sumabog? Namataan ni Karen ang kanyang matalik na kaibigan, si Margaret, na tila naghihinala sa kanyang kakaibang kilos. Ayos ka lang ba, Karen? Tanong ni Margaret, marahang hinawakan ang kanyang braso. Ngumiti si Karen, ngunit hindi maitago ang kaba sa kanyang mga mata. Oo naman, Margaret. Medyo pagod lang. Mas nakakapagod pala itong iorganisa kaysa sa inaakala ko. Pinaningkitan siya ng mata ni Margaret. Halatang hindi kumbinsido, ngunit nagpa siya na huwag nang magtanong pa. Well, lahat ay pinag-uusapan kung gaano kaperpekto ang party na ito. Talagang marunong kayo ni James na lumikha ng mga alaala. Halos mabulunan si Karen sa mga salitang iyon. Ang mga alaala ay parang isang malupit na kabalintunaan ngayon. Samantala, nasa kabilang panig ng bulwagan si James, nakasandal sa isang mesa malapit sa bar. Pinapanood niya ang lahat mula sa malayo. Ang kanyang madilim na tingin ay nakatuon kay David, na nakikipag-usap sa ilang katrabaho ni Karen. Mukhang relax si David, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid niya. Bawat tawa na lumalabas sa bibig ni David ay parang isang suntok kay James, na sobrang higpit ng hawak sa kanyang baso na tila mababasag ito. Nang sa wakas ay kumilos si James, para bang nagbago ang enerhiya sa bulwagan. Naglakad siya patungo kay David, mabagal at determinado ang kanyang mga hakbang, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa lalaki. Nakita ito ni Karen mula sa malayo at nakaramdam ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pakiusap, huwag mong gawin ito dito. Bulong niya sa sarili, ngunit huli na ang lahat. Huminto si James ilang hakbang mula kay David, na huling napansin ang kanyang presensya. Lumingon si David, magalang na ngumiti, ngunit nawala ang ngiti nang makita niya ang ekspresyon ni James. James, sabi ni David, iniabot ang kamay bilang pagbati. Mabutit nakita kita. Hindi pinansin ni James ang nakabot na kamay, bahagyang yumuko. Mabutit nakita mo ako, David? Simula niya sa isang mababang boses, puno ng tensyon.
Sa tingin ko hindi ka dapat maging komportable dito. Tutal, ito ang selebrasyon ng anibersaryo ng kasal ko. Kumurap si David, nalilito, pagkatapos ay ngumiti ng alanganin. Siyempre, napakagandang party. Binabati kita sa 30 taon. 30 taon na malinaw na hindi mo nirespeto. Putol ni James, ang kanyang mga salita ay tila patalim. Biglang humina ang ingay ng mga tao sa paligid nila na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sinubukan ni David na panatilihin ang kanyang kahinahunan, ngunit imposible nang balewalain ang mga salita ni James. Ano ang sinasabi mo, James? Gusto mo bang ipaliwanag ko dito? Sagot ni James, medyo lumakas ang boses, na nakakuha ng mas maraming mausisang tingin. Siguro dapat kong gawin, dahil wala kang naging problema sa paglampas sa mga hangganan kasama ang asawa ko. Mabilis na tumawid si Karen sa bulwagan, ngunit bawat hakbang ay tila napakabagal. Dumating siya kasabay ng pagsisimulang magpaliwanag ni David. James, isang hindi pagkakaunawaan ito. Hinding-hindi ko, isang hindi pagkakaunawaan? Muling sumabat si James, halos sumisigaw na ngayon. Sa tingin mo, ang mga text at lihim na pagkikita ay isang uri ng hindi pagkakaunawaan? Na parang walang kahihinatnan ng lahat ng ito? Ipinatong ni Karen ang kanyang kamay sa braso ni James, sinusubukang pakalmahin siya. Pakiusap, huwag dito. Huwag sa ganitong paraan. Ngunit hindi siya pinansin nito, nakatuon pa rin kay David. Sinira mo ang tiwala ko, David. At ikaw, Karen, lumingon siya sa kanya, at tila huminto ang paghinga ng buong silid. Sinira mo ang lahat ng binuo natin. Sinubukang magsalita ni Karen, ngunit walang salitang lumabas. Bumuhos sa kanya ang hiya at pagkakasala, at ang tanging nagawa niya ay tingnan sina James at David habang umaabot sa sukdulan ng tensyon sa kanilang paligid. Biglang umatras si James, ibinato ang serbilyetang hawak niya sa mesa. Tapos na ang party na ito para sa akin. Sana'y mag-enjoy kayong dalawa sa natitirang gabi, tutal mukhang malapit naman kayo sa isa't isa. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod siya at umalis sa bulwagan. Iniwan sina Karen at David na nanigas sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng lahat. Ang katahimikan na sumunod ay halos kasing ingay ng pagsabog ni James. Naramdaman ni Karen ang bigat ng mga mata ng lahat sa kanya, ngunit ang pinakamasakit ay ang kawalan na iniwan ni James nang siya'y umalis, dala ang katiyakan na may isang bagay na nasira ng tuluyan sa gabing iyon. Nanatili ang bulwagan sa isang hindi mapakaling katahimikan habang ang mga bisita ay nagpapalitan ng mga hindi komportableng tingin at sinusubukang umaktong parang hindi nila nasaksihan ang pagsabog ni James. Si Karen, gayunpaman, ay nakaramdam ng lubos na pag-iisa kahit na napapaligiran ng dos-dosenang tao. Nanatili ang kanyang mga mata sa pintuan kung saan nawala si James. Ang kanyang pagkawala ay nanatili na parang isang hindi nakikitang peklat sa hangin. Sinubukan ni David na magsabi ng isang bagay, ngunit itinaas ni Karen ang isang kamay, humihingi ng katahimikan. Alam niyang anumang sabihin niya ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon ngayon. Ang kanyang isipan ay isang bagyo ng magkasalungat na kaisipan at damdamin, hiya, galit, kalungkutan. Naramdaman niya ang paghuhusga sa bawat sulyap, kahit mula sa mga umiiwas na tumingin sa kanya. Para sa kanila, ang perpeksyon ng mag-asawang hinahangaan nila ay nabasag sa loob ng ilang segundo, na parang isang basong nahulog at nabasag. Huminga ng malalim, gumawa si Karen ng isang biglaang desisyon. Kailangan niya ng mga sagot. Nang walang pag-aalala sa mga kahihinatnan, umalis siya sa bulwagan. Hindi pinapansin ang mga nag-aalalang tanong mula sa mga kaibigan at pamilya. Ang malamig na hangin ng gabi ay parang isang sampal sa kanyang mukha, ngunit nagpatuloy siya. Ang kanyang mabilis na mga hakbang ay nagdala sa kanya sa paradahan, kung saan natagpuan niya si James sa tabi ng kotse. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa bubong na para bang sinusubukang harapin ang bigat ng kanyang mga damdamin.
James. Pinutol ng boses ni Karen ang katahimikan ng gabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang muka ay naiilawan lamang ng dilaw na liwanag ng mga ilaw sa paradahan. May sakit sa kanyang mga mata, ngunit may iba pa. Isang halo ng galit at pagkabigo na hindi pa niya nakikita dati. Karen, bakit ka nandito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit matatag. Hindi pa ba sapat ang pinsalang nagawa mo? Tumama sa kanya ang kanyang mga salita, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humakbang pa siya ng ilang beses. Pinapanatili ang sapat na distansya sa pagitan nila, ngunit sapat na malapit para tingnan siya sa mata. Hindi ko ito tatakbuhan, James. Hindi ngayon. Inaakusahan mo ako ng mga terrible bagay, ngunit hindi mo naiintindihan ang lahat ng nangyari. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni James. Hindi ko naiintindihan? Karen, nakita ko ang mga mensahe. Narinig ko ang mga chismis. At ngayong gabi sa silid na iyon, habang tinitingnan kayo, lahat ay naging malinaw. Ipinikit ni Karen ang kanyang mga mata saglit. Sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Hindi ko kailanman nais na saktan ka. Kailanman. Ang nangyari kay David ay isang pagkakamali, oo. Ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Sinusubukan kong tulungan ang isang taong nawalan ng lahat. Wasak siya, at ako. Masyado akong nasangkot. Ngunit hindi ito nangangahulugan na tumigil akong mahalin ka. Umiling si James, na para bang sinusubukang harangan ang kanyang mga salita. Tulungan siya? Iyan ba ang tawag mo dyan? Karen? Kung iyon lang, sinabi mo sana sa akin. Ngunit itinago mo ito ng ilang buwan. Nagsinungaling ka. At ngayon gusto mong maniwala ako na lahat ay inosente? Humakbang siya pasulong, nagbabantang tumulo ang mga luha. Natakot ako, James. Natakot ako sa kung paano ka magre-react. At oo, nagkamali ako. Pero hindi ko kailanman nilampasan ang linya na iniisip mo. Kailanman. Tinitigan siya nito ng matagal na para bang sinusubukang magpasya kung paniniwalaan siya. Sa wakas, bumuntong hininga siya at tumingin sa malayo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, Karen? Hindi lang ang ginawa mo. Ito ay ang sinasabi nito tungkol sa atin. 30 taon at hindi ka nagtiwala sa akin ng sapat para maging tapat. Naramdaman niya ang mga salitang iyon na parang isang avalanche. Sa tingin mo ba madali ito para sa akin? Nawala ako sa aking sarili, James. Sinubukan kong maging lahat para sa lahat at sa proseso nawala sa akin ang tunay na mahalaga. At ngayon? Tanong niya, muling sinalubong ang kanyang mga mata. Ano ang natitira, Karen? Dahil sa akin, lahat ng ito ay parang isang kasinungalingan. Lumapit siya, huminto ng kaunti lamang mula sa kanya. Kung ano man ang pagpasyahan nating iligtas, iyon ang natitira. Alam kong sinira ko ang ating tiwala, ngunit alam ko rin na ayaw kitang mawala. Ayaw kong masira ang lahat ng binuo natin dahil sa isang pagkakamali. Ngunit kailangan kong malaman kung gusto mo pa ring subukan. Huminga ng malalim si James. Tinitingnan si Karen na para bang sinusubukang makita ang lampas sa nasa harap niya. Hindi ko alam, Karen. Kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng espasyo dahil sa ngayon, ang nakikita ko lang ay ang babaeng dumurog sa akin sa araw na dapat sana'y pinakamasaya sa aming buhay. Pumasok siya sa kotse, dahan-dahang isinara ang pinto nang hindi ito ibinagsak. Naiwan doon si Karen sa walang laman na paradahan, pinapanood ang mga ilaw sa likod ng kotse na naglaho sa kalayuan. Nagpapatuloy pa rin ang party, ngunit para sa kanya, ang gabi ay tapos na. Nanatili si Karen doon ng ilang minuto. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang mukha. Ang nakakabinging katahimikan ay sumasalamin sa kanyang sariling kalituhan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon na lalong bumibigat, na para bang isang mundong gumuguho sa paligid niya. Wala na si James, nag-iwan ng halos nahahawakang kawalan, at ngayon mag-isa
Natanto ni Karen na ang pag-iisa ay mas mapanira kaysa sa anumang paghuhusga mula sa labas. Sa huli, nagpasya siyang bumalik sa loob kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa mga mausisang tingin at bulungan. Ang paglalakad sa espasyong puno ng mahihinang usapan ay parang paglalakad sa isang tahimik na korte. Ang ilan ay umiwas ng tingin, ayaw maging halata, habang ang iba ay hindi nag-abala na itago ito. Alam ni Karen na siya ang sentro ng bawat usapan. Nakatayo si David sa isang sulok ng bulwagan, halatang hindi komportable. Sinubukan niyang magmukhang abala sa pakikipag-usap sa isang maliit na grupo, ngunit ang kanyang matigas na tindig at ang paraan ng kanyang pagsulyap kay Karen ay nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Nang mapansin niya ito, may kumilos sa loob niya. Ito ay galit, marahil hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang sarili sa pagpapabaya sa sitwasyon na mawala sa kontrol. Naglakad siya patungo sa kanya nang may matatag na hakbang, hindi pinapansin ang mga nakatingin. Nang malapit na siya, ang ilang taong nakapaligid sa kanya ay umatras. Nararamdaman na hindi ito isang usapan para sa kanila. David. Simula niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit determinado. Lumingon ito, at lumambot ang kanyang ekspresyon na para bang guminhawa siya na naroon siya. Karen, pasensya na, hindi ko kailanman ginusto ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, pinutol siya. Hindi. Huwag nating gawin ito dito. Hindi ito tungkol sa iyo, David. Kailanman ay hindi. Ito ay tungkol sa akin, sa mga desisyon na ginawa ko at sa mga kahihinatnan nito. Kinuha ko ang isang papel na hindi sa akin at ngayon pinagbabayaran ko ito. Kumunot ang noo ni David, mukhang nalilito. Hindi ko maintindihan. Tinutulungan mo ako. Ikaw lang ang nag-iisang taong nagmalasakit sa akin nung pinakakailangan ko. At iyon ang problema, sagot niya. Medyo nanginginig ang kanyang boses. Nagmalasakit ako ng higit sa nararapat. Hindi dahil mali na kailangan mo ng tulong, kundi dahil napabayaan ko ang pinakamahalaga sa akin. Ginamit ko ang sakit mo bilang dahilan para takasan ang sarili kong mga problema. At ngayon, nawala sa akin ang isang bagay na maaaring hindi ko na maibabalik. Tila gustong sumagot ni David, ngunit walang salitang lumabas. Alam niyang anumang sabihin niya ay maaaring lalo pang magpalala sa sitwasyon. Hindi naghintay si Karen. Nang hindi lumilingon, iniwan niya siyang mag-isa doon at bumalik sa pangunahing mesa, kung saan ang gabi ay puno pa rin ng buhay ngunit parang isang malayong tanawin na lamang sa kanya. Ilang oras makalipas, nang matapos na ang party, umuwi si Karen. Ang bahay ay tahimik, halos nakakasakal sa katahimikan. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo, habang ang kanyang mga mata ay dumadapo sa bawat litratong nakasabit sa dingding. Bawat isa ay isang paalala ng masasayang sandali, mga ala-alang tila kay layo na ngayon sa kasalukuyan. Hinaplos ng kanyang kamay ang isang partikular na larawan, sila ni James, sa isang paglalakbay sa dalampasigan noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Pareho silang tumatawa, ang buhok ay ginugulo ng hangin, at ang mga matay nagniningning sa kaligayahang tila hindi kayang wasakin. Dinala niya ang litrato at naupo sa sofa. Tinititigan ito na para bang may sinusubukan siyang abutin na matagal nang nawala. At doon niya napansin ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Nakasulat dito ang kanyang pangalan, sa pamilyar na sulat kamay ni James na hindi maipagkakamali. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang liham. Bawat salita ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Karen, dapat sana'y ang party natin ngayon ay pagdiriwang ng lahat ng ating pinagsamahan. Ngunit sa halip, ipinakita nito kung gaano na tayo kalayo sa isa't isa. Alam kong hindi perpekto ang buhay at lahat tayo'y nagkakamali. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang pagkakamali mismo. Ang masakit ay ang katotohanang naramdaman mong hindi mo ako mapagkakatiwalaan para maging tapat. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap.
Sa ngayon, ang alam ko lang ay kailangan ko ng oras. Kailangan kong alamin kung mayroon pa bang tayo na karapat-dapat ipaglaban. At ikaw, Karen, kailangan mong magpasya kung sino ka ba talaga at kung ano ang gusto mo sa buhay. Umaasa akong balang araw ay malalampasan natin ito. Pero sa araw na ito, hindi ko pa kaya. Hindi pa ako ganoon kalakas. James. Sa wakas, bumuhos ang luha ni Karen, mainit at walang katapusan. Mahigpit niyang hinawakan ang liham, na para bang ito na lamang ang natitirang koneksyon niya sa lalaking kanyang minamahal. Kahit gaano kasakit, alam niyang tama si James. Ang kanyang mga desisyon ay hindi lang siya sinaktan. Winasak nito ang tiwalang siyang pundasyon ng kanilang relasyon. At ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Karen ay lubos na nag-iisa, naiwang harapin ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Ito ay isang mapait ngunit hindi maiiwasang aral. Minsan, hindi sapat ang pag-ibig para ayusin ang mga bagay na nasira na. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Hanggang sa muli.